Good morning mga pinagpala na ng Panginoong Hesukristo. At alam ko sa umagang ito medyo humid ang panahon. It means wala namang nakasikat na araw pero sa pakiramdam mo mainit kasi mataas ang humidity at tagaktak ang pawis. So laging magbabaon ng tubig. Ako grabe. Yung tubigan, yung lagyan ko ng tubig lagi ko nauubos, especially sa night time, Paggising inom na naman. So suportahan natin mga katawan natin dahil ang Panginoon din naman ang nagbibigay sa atin. Laging magdadala ng tubig, okay? Pero syempre ang tunay na tubig nasa atin because Jesus is our living water. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. So sa umaga po ito, I would like to tackle something na natanong sa akin. Alam niyo, napakasimple lang po nung tanong. Napakasimple lang po nung tanong. Are we in the end times? Yun lang. Kung tutuusin, hindi mo siya bibigyan ng pansin. Pero sa tagal kong nangangaral tungkol dito, sa tagal kong sinesharean kayo tungkol dito sa mga nangyayari sa mundo, yung tanong na ito, lumalapat kaya doon? Hindi ko kayo pinagdududa, kaya lang mas maganda pag-aaralan natin. Are we in the end times? The answer is yes. Ever since, paano? Noong ang orasan ay nag-start, noong ang mga Hudyo ay nakabalik sa kanilang lupang pangako dito po sa Israel, sa land po nila, land of promise, nasa end times na po, doon na po nagsimula yung pag-ikot ng orasan para po sa kanila. Nga lang po, syempre, bilang mga tao, kahit Kristiyano po tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, guided tayo ng Holy Spirit, minsan, hindi pa rin po swak yung mga na-share natin dito, like yung halimbawa, malapit na mangyari kasi parang siya na yung nakasakay sa white horse, yung mga tipong ganyan. Ay, parang ito na yung man of lawlessness, siya na yata. Ay, nakailang beses na ba kayo nagpangalan ng man of lawlessness? Aminin po ninyo. Ako sa totoo lang po, nagsimula po yan, simula nung na-born again po kami way back then, ang talagang tinuro sa amin yung Pope, yung Papa sa Roma. Yan daw yung Antichrist. O yun ang talagang yun ako namulat, yun ang Pero alam nyo, pag nag-aaral ka na ng salita ng Diyos, maraming revelation, maraming nabubuksan, And, yeah. Kaya, ngayon, marami tayong mga tinitignan o baka siya ang man of lawlessness, baka siya ganon. Pero kaya, ang conclusion ko, huwag tayong magpapangalan na. Iwas na po tayo sa magpapangalan. Huwag na po tayo magne-name drop na tinatawag dahil ang ending po kasi nito, tayo rin po ang mapapahiya. At pag napahiya po tayo, syempre baka yung kalidad o yung quality ng pangangaral natin ay maapektuhan, So, we rather stick to what the Bible is saying. Simple lang. Talagang may man of lawlessness. Talagang may man of lawlessness. Talagang mayroong man of sin na lalabas. Pero yung kung sino siya, papangalanan mo siya, medyo avoid ka doon. You cannot say that. Dahil you cannot say na ito na yung man of lawlessness kasi hindi mo nga alam. Unang-una, hindi mo pa alam kung siya. Tapos, nandiyan din nagbibigay tayo ng mga nationalities nila. O ito, taga dito siya, ito, taga ganon. Pero ang binanggit lang po ng Bible, siya po ay nagmula po sa dagat. Siya po umahon mula sa dagat at yung false prophet aahon mula sa kalupaan. Again, alam naman ninyo, pag sinabing mula sa dagat, siya po ay Gentile. Ang dagat ay sumisimbolo po sa mga hintil. Amen. Tapos, ang kalupaan, alam naman natin, pag sinabi mo kalupaan, Israel. Ang lupang, yes, ang bansang hinirang ng Panginoon at mananatiling mahal niya at tutup din niya ang kanyang mga pangako sa kanila. Okay. So sa ngayon, tignan po nating mabuti kung ano yung present na nangyayari. Siyempre, sa ngayon, may possibility ba na nabubuo na yung one world religion? Malaking possibility po. Yan ang bantayan natin. Yung one world religion. At saka yung biglang pag-usbong ng isang usapin na kailanman hindi ko inakala na pag-uusapan ngayon sa mga matataas na kalipunan sa Amerika. Ito po yung UFOs, mga aliens, Nabanggit ko po kahapon sa inyo, may kinakapatid po ako talaga naman. Yan ang aking Panginoon, yung mga aliens.
Way back 2008 or 2009, banggitin niya yan. Pero ngayon, kaya nung sinabi po niya yun, hindi namin siya pinapansin. Pero ngayon, mga aliens, parang, yes. Pero tandaan po ninyo, ang mga aliens na yan, makita nyo man yan, yung mga mahabang buhok na puti, ang para mga itsura, para mga engkantong itsura, ano yan? Mga demons. They are demons. Kasama po sila sa mga fallen angels na nahulog nang magrebelde si Satanas, no? At nagrebelde din po sila sapagkat mas pinili nilang sumama kay Satanas kaysa sa Diyos, kaysa sa Panginoong Jesus. Kaya ang mundo pong ito, kung titignan po natin ngayon, punong-puno po ng mga espiritu ng mga aliens. O sige, sabihin na po natin, espiritu na lang po ng aliens ang sabihin natin kasi demons yan eh. Para sa pandinig nila, o aliens, punong-puno ng espiritu ng aliens ang mundo. Okay, bigyan po example. Ang lungkot na balita po yesterday, another sad, ang involved mga kabataan, mga bata. Bago po lumabas ito, bago nangyari ito kahapon, may vlog ako, pasama ng pasama ang mga generation na ipinapanganak. Tignan nyo po yan. I just posted it kahapon, no? Ang pamagat po niyan, only Jesus can break the cycle. You better watch that and listen to the content. Then, after ilang hours, 2 hours after I posted it, may nangyari pong ganyan. Parang kino-confirm talaga na, hey, ang mundong ito talaga ngayon ay pasama ng pasama. At ang involved ngayon ay mga bata, mga teenager. Saan ka naman nakakita ang namaril ilang beses, ilang taon lang? Kung hindi ako nagkakamali, isang 13 years old o isang 14 years old, I don't know. Pero ang babata, ang involved. Ano po? Ang mga generation ay talagang parang alien na nga. Ang mga generation sa tingin ko nga parang iba na talaga. Talagang ang generation po nagbabago. Pero ito pong sasabihin ko, ang mga generation, nagbabago man yan, they are meant to be forgotten pagdating ng araw. Mga yung bata sila ngayon, pero pagdating ng araw tatanda, makakalimutan din. Bakit kaninyo? May nakalagay po sa Bible, at isang Pharaoh ang umusbong sa kapangyarihan sa Egypt na walang kaalam-alam tungkol kay Jose, kay Joseph. Hindi niya kilala si Jose. Hindi niya alam kung paano pinagkalooban ng pabor ng isang Pharaoh noon, nung panahon na yon si Jose. Kaya nga po sa sobrang pabor noong Parao o noong Pharaoh doon kay Jose, pinatawag niya yung mga pamilya ni Jose mula doon sa kinilalagyan nila patungo sa Ehipto. At dumami sila doon. Kaya doon po nagsimula ang malaking kalbaryo ng mga Israelita. Doon nagsimula ang malaking paghihirap, ang kanilang delubyo sa buhay nila. Kaya doon isinilang si Moises. Tandaan po ninyo, sa bawat paparating na delubyo sa bansang Israel, may isinisilang na, yes, para iligtas sila. Ganon din po noong ang mga Israelita ay inaapi ng mga Pilisteo, mga Philistines. Doon niya ipinadala si Samson at doon niya pinadala ang kanununuan ni Jesus, si King David. Di po ba? Nung mapapahamak naman sa Persia ang mga Hudyo, doon niya pinadala si Esther para sila po ay iligtas. Siyempre ginagamit na sila. Ang tunay na nagpagligtas si Jesus pa rin, hindi pa nagkakatawang tao during that time. Okay? So makikita po natin, kaya naniniwala po ko, bago dumating ang 7 years tribulation na mas higit pa sa delubyo ng mga pangyayaring mga nakaraan, naniniwala po ko, dadagitin na tayo ng Panginoong Hesus. Ililigtas niya na tayo para hindi na po natin ito maranasan. Totoo po yun. May rapture po, mga kapatid. At anytime now, we are waiting for Jesus to take us to be with Him forever and ever. Kung hindi pa kayo ka-good vibes, wag nang magpahuli pa. Click the subscribe button. Click share this video. Upon sharing this video, you're not just sharing this video, you are sharing Jesus with all His splendor, grace, love towards mankind through these videos. Dito sa Daily Good Vibes, walang ibang bida kundi si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo upang magtamasa ng kaligtasan ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubuhos sa krus. Salamat. God bless sa ating lahat. Thank you.